Magsitayo tayong lahat at inaanyayahan ko si Troy na panguluhan ng ating panatan. Amen. Magandang umaga mga bata! Magandang umaga, teacher! Kumusta kayo? Okay, teacher! Mabuti naman na okay lang kayo. Sige, maaari na kayo po mga bata. Salamat po. Pakitingin ng yes? Morning, ma'am. Sorry. Minute si Runo. You may come in na. Thank you, ma'am. Pakitingin mga bata sa ilalim na inyong upuan kung mayroong mga basura at magitapon na naman sa ating basurahan. Sige. Ngayon, i-check ko muna ang inyong attendance at titingnan natin kung sino ang lumiban sa ating klase. Pag tinawag ko ang inyong pangalan, ang gagawin nyo na ay i-answer nyo lang sa teacher na narito po or present teacher. Then kindly raise your right hand. Okay? Yes, teacher. Kim, present teacher. Narito teacher. Very good. Rona. Present, ma'am. Roy. Present teacher. Joyce. Anna May. Present, teacher. Rhea. Present. Cindy. Present. Very good mga bata. At dahil dyan, bigyan natin ng very good clap ang bawat isa dahil kompleto yung attendance natin ngayong araw. Sige, ganito yung class ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good. Sige. Ngayong araw mga bata, papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Magsisimula tayo na mag-counting doon sa may likuran hanggang patungo dito sa harapan. Sige, 1, Rona, 1, 2, 1, 2, Rhea, keep quiet. Sorry, teacher. Si Anna, teacher. O, nakaayo. Sige, anong number na yun? 2, teacher. 2. Anak, Joyce, Kim, Moratay. Okay, sa lahat ng 1, pagkitayo. Dito kayo sa may kaliwa ng uupo. Ang pangalawang, ang lahat ng 2, pakitayo. Dito kayo sa may kanan uupo. Sige, maaari na kayong uupo sa inyong mga uupo. Ngayon, ang magiging incentive chart natin ngayong araw ay ang Superbook! Sige, makakasama natin sa ngayong araw nito ang mga bida ng kilalang palabas na pinamagatang Superbook. Makakasama natin si Chris, si Joy, at si Gizmo. Sige. Para sa unang grupo, kayo ang magiging Team Joy. At sa pangalawang grupo, kayo ang magiging si Team Chris. Asa naman si Team Gizmo? Siyempre, makasama niyo rin si Team Gizmo, pero sa bawat adventure, wala siyang makakasama. Group 1, Joy. Group 2, Chris. So, paano ba ito? Paano ba ang proseso nito, teacher? Ganito yan, mga bata. Sa bawat tanong na inyong masasagot, ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos. 5 puntos equivalent to 1 episode. So, makikita niyo mga number dito, 1, 2, 3, 4, hanggang 13. Kung sinong grupo ang nauna, yes, Birdie! Birdie? Good morning, ma'am. I'm sorry, ma'am. Hindi, may gamit. Please, Kaki. Sa bawat sagot, sa bawat tanong na yung masasagot, kung tama yun, ay magkakaroon kayo ng 5 puntos. At a-advance kayo sa isang episode hanggang sa makarating kayo sa episode 13.
dalawin ng ating klase. Sige, mga bata, pakibasa nga ng unang panigunan. Dumating sa klase sa tamang oras. Alam din si Pearly teacher. Okay lang, pero may minus na yung si Pearly sa ano. Pero susunod, no? Huwag nyo ugaliing, maging late. Baka madala niyo yun sa paglaki nyo. So, number 2, maging handa sa pag-aaral. Dapat ready kayo always, no? Na pumasok dito sa klase. Dapat kung papasok kayo, may dala kayo mga notebooks, may dala kayong mga papel, ball pens, at iba pa. Pwede ba yung teacher na papasok ako na walang bag? No. Papasok kayo na may mga papel at notebook para laging handa. At ayaw ni teacher na lagi kayo na magtutulog kayo sa klase. No? Dapat maging handa, ready, alert, awake, enthusiastic. Very good. Okay. So, number 3, ano yun? Sundin ang direksyon sa bawat na iutos ni teacher, may direksyon at magiging strict si teacher sa mga direksyon, sa mga instruction, no? At itaas ang kamay kapag nais magsalita. Kasi marami kayong mga bata. Ilan kayo lahat dito sa klase? 40. Kung lahat kayo sabay-sabay na magsasalita, hindi kaya yun ni teacher. Kaya, raise your right hand kapag gusto nyo magsalita. Excuse me, teacher. Sige, humingi sa teacher. Sige, Troy. Okay. So, kung may nais kayong tanong, raise your right hand. Kung may sagot kayo sa tanong ng teacher, raise your right hand. Hindi tatawagin ni teacher, no? Ang bata na sasagot ng chorus. No? Hindi i-acknowledge ni teacher. Wala kayong points. No? Pag ganyan. So, tawagin ng teacher yung batang behave at saka nag-raise the right hand. Okay. Next, maging magalang at magkaroon ng magandang asal. Respetuhin natin ang isa't isa kung gusto nyo respetuhin din kayo. Tama ba mga bata? At igalang ang kapwa. So, ayan mga bata, ito ang mga classroom rules na kailangan natin tandaan. No? Para maging maayos ang gagawin ng ating klase. Sige. Bilang pagbabalik tanaw sa nakaraan nating talakayan, tinalakay natin ang aling tuntunin sa pagdidilig. Sige nga. Sino ang makakasabi sa akin kung kailan ba dapat magdilig ng halaman? Anong oras? Anong panahon? Here's Priya, Group 1. Pwede umaga, teacher. Pwede hapon. Very good. Group 1. Abante na si Joy. Kailangan mga bata pag magdidilig kayo ng halaman sa umaga o sa hapon. Basta walang matinding sikat ng araw para hindi mamamatay yung halaman nyo. Kasi magiging useless yung pagdidilig nyo pag sa tanghaling tapat kayo kasi sobrang init. Mag-e-evaporate lang syempre yung tubig. No? Sige nga. Hanggang saan ba dapat kayo magdidilig ng halaman? Hanggang saan ba dapat? Hanggang sa may dahon lang ba? Sa may sangay? Hindi. Sige, sino makakasabi sa akin hanggang saan dapat magdidilig ng halaman? Teacher, Sige, Donald. Group 2. andun sa ugat, teacher. Okay, very good. Hanggang sa ugat. Kasi ang ugat yung sisip-sip ng tubig at sisip-sip din ng mga nutrients. Very good, Rhea. No? Okay. So ngayon, gusto nyo ba ng laro, mga bata? Opo! Sige, ngayon, ang magiging laro natin ngayon ay
bell nyo para malaman niyo yung tapos quiz. Sige, timer starts now! Okay, time's up! Teacher. Teacher, wait lang, teacher. Wala man ang teacher. Okay na, teacher. Okay, sino ang una? Group 1, teacher. Sige, group 1. Wala pa si Kim. Teacher, nandun pa din na. Ito lang. Nabisa siya, teacher. Okay, very good, group 1. Tingnan ko nga kung nasolve nyo na. Dala, teacher! Okay, very good. Okay. Mas maraming nahanap ng mga salita. Sa loob ng 5 minuto, walang nakahanap ng lahat ng salita. Pero, ang group 1, nakahanap sila ng maraming salita kaysa sa group 2. Ang nahanap ng group 1 ay foliar. Pakibasa nga group 1. Foliar. Teacher, dili man makita dili, teacher. Ring at Broadcasting. Okay, ang sa group 1 naman, Side dressing. asan dito ang side dressing? Wala, teacher. Wala. Ang nahanap lang ng group 1 ay method at broadcasting. Pero may points pa rin kayo. Ang group 1, mayroon silang 10 points. So, aawat ka sila ng 2 episode. 1, 2. Habang ang group 2 naman ay isang episode. 2. Okay. Ngayon, batay sa nahanap niyong mga salita at mga bata, ano kaya sa palagay niyo ang magiging paksa natin ngayong araw? Sino makakapagsabi sa akin? Teacher, tungkol sa broadcasting. Broadcasting? Maaari. Okay. Mga iba't ibang teacher. Pakita yung mga fertilizer. Yes, teacher. Iba't iba. Uri ng fertilizer. Maaari. Yes, Joyce. Pag may fertilizer, teacher, uri ng Okay. Pwede na, Joyce. Pwede, Joyce, ang nakakuha na yung mas malapit na sagot. Ang magiging paksa natin ay yung ano tang group 1, si Joyce. Ang magiging paksa natin Mga ngayong iba't araw ay paglalagay ng abono sa halaman o paglalagay ng fertilizer sa halaman, sa plants. No? At magiging layunin natin ngayong araw na ito ay makibasa nga mga bata. Natutukoy ang Okay, layunin. Ready, go! Layunin! Natutukoy ang iba't ibang pamamaraan ng paglalagay ng abono sa halaman. Nabubuhit ang mga paraan ng paglalagay ng abono at nabahagahan ang paggamit ng abono sa pagtatanim. Okay? At the end of the day, at the end of the lesson, makukuha nyo ito at ma-achieve nyo yung layunin natin. Ngayon, balik tayo sa activity na inyong ginawa. Ang mga salitang ito, broadcasting, cyber ring, foliar, method, fertilizer, basal, ay ang mga iba't ibang pamamaraan sa paglalagay ng Abono! sa halaman. Ang broadcasting, cyber ring, foliar, at basal ay mga pamamaraan o method. Yes, Joy! Okay, humin lang yung may group, ano pa? Group 2 ka, Joyce. Joy. Yes, teacher. Iba't ibang pamamaraan sa paglalagay ng fertilizer. Sige. Bago yan, kailangan na natin malaman kung ano nga ba ang abono. Abono or pampataba or
group. Lahat nga ng mga bata, pakibasa. Sa first bullet lang muna. 1, 2, 3, go! Pananim. Fertilizer ay mahalaga no, sa pagtatanim. Bakit? Kasi ito, Pinagyayaman nito ang lupa upang maging sapat ang sustansyang taglay ng lupa na kailangan ng mga ugat ng pananim. ayan, kailangan natin ng fertilizer kapag magtatanim tayo. Oo, Para teacher. lalago. Tumaba yung alamin, Para tumaba, para maging malusog, masustansya yung halaman. Yes, teacher. No? At may dalawang uri ng fertilizer o abono. Ano-ano nga ito? Organiko at inorganiko. Ano-ano nga ba yung mga organikong abono? Kain sa kabang, teacher. Uy! Very good, Rona. Pero hindi, wala nag-raise ng head si Rona. So, hindi acknowledge yung voice niya. Sige, ito yung mga organic. Ito yung mga ilang halimbawa ng organic fertilizer. Pag sinabi natin organic, ay natural. Yung mga kinumpos natin, yung nabubulok, no? Ay, ilan lamang sa mga example nito ay, ano ito? Ew! Kain, teacher. Tayo sa kaba. Cow. Ganito, biocompost, leaf mold, vermicompost, wood ash, at peat. So, ito yung mga bagay na nabubulok na pwede nating gawing organic na fertilizer. Ngayon, sa pangalawang uri ng fertilizer, ng abono, ang di-organico abono. Sige, sino makakapagsabi sa akin kung ano yung naobserbahan niya sa di-organikong abono? Teacher, nakapackaging po. Uy, naka-packaging. Yes. Joy. Group 2, Joy. Yay. Ano pa? Teacher, oh, dumaan na sa Sa other hand naman. Other hand naman. Another hand. I want another hand. Ay, wala. Sige. Ang mapapansin natin sa di-organikong fertilizer ay mga chemical. Chemical ito na fertilize, na powderize, no? Ibig sabihin ng chemical yung nakakasama sa kalusugan. Pero bakit man siya ginawang fertilizer? No? Yun ay tatalakayin ng natin sa ibang araw. Sige. So, meron tayong dalawang uri na fertilizer, organic at di-organic na fertilizer. Sige, mga bata. Ngayon, kailangan ang wastong kalaman sa pagpili ng pataba at ang paggamit nito. Kailangan, no? Alam natin kung ano yung klaseng pataba, yung fertilizer ang gagamitin natin sa laman. Eh kung ano-ano na kung for example, kung different na fertilizers yung gagamitin natin sa plant, pero hindi naman siya swak doon, ay mamamatay yung plants. No? So, kailangan natin
bukid sa Bukharan City. Malapit na sa Logan. Sige. Puhon, Anamel. Yes, magpunta tayo doon. Tayo tayo. Oo. Sige, kukontak natin yung papa ni Anamel. Kapag mayroon tayong mga meeting campaign, para may supplier tayo ng rice. Wow! Okay. So, paano ba yung paglalagay ng broadcasting method? Hindi yung broadcasting na yung nakikita nyo sa TV, meron ano yun? News anchor. Ito yung broadcasting, ibig sabihin, pagtatapon o pagkakalat ng fertilizer. Ganito siya mga bata. May papanoorin kayong short video clip, pero wala siyang sound. I-obserbahan niya lang kung paano ginagawa ang broadcasting method. Nakikita niyo yung parang tinatapon niya lang. Yes, teacher. Hindi Wala niya siya kaabog. Ay, gait siya ang mga pagkaon sa ano. Oo. Kaabog, teacher. So, ganyan yung broadcasting na pamamaraan na paglalagay. Isa sa mga pamamaraan para maglagay ng fertilizer. Kadalasan ito makikita sa mga padayan at sa mga pisan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang pamamaraan. Number 2. Yes, Bea. Side dressing method, ang pataba ay ilalagay sa lupa ng hindi gaanong malapit sa ugat ng halaman sa pamamagitan ng isang kagamitang nakalaan para rito. Ito ay kadalasang ginagawa sa mga halaman na nakatanim pahilera at hindi pa isa-isa. Okay, so ibig sabihin ng side dressing ay yung paglalagay ng abono sa kabila-kabila. So, ganito siya, children. Example, sa side lang, yung parang gumagawa sila ng parang kanal-kanal para doon nila ilagay yung fertilizer. Okay, example nito, para makita nyo, and ito yung side dressing. Dili jud ay ginabutang sa halaman, teacher. Okay, kasi matay na. Ano mo, teacher? Pag directly na ilalagay natin sa halaman, yung ganito ang tubig ng fertilizer, maaaring mamamatay. Maaaring kamatay ng yung halaman rin. Okay? So, yun ang side dressing method. Side by side. Ano nga yung broadcasting? Ano lang? Sabog-sabog na, teacher. Sabog lang. Pero yung side? Side to side. Okay. Number 3. Foliar. Application method. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdidilig o pag-i-spray ng solusyong abono sa mga dahon ng halaman. Pwede siya, directly, pero kailangan maging liquid siya. No? Kasi yung fertilizer kay solid na. Kailangan natin lagyan ng mayroong mga fertilizer na liquidized para spray lang. No? So, ganito siya. Ito example nito. Okay, nakita niyo ba? Ito yung video niya. Spray lang. Pwede na kayo Yan, nasa mga teacher. Sa teacher, pag-spray siya sa channel. Ibang kwadro yun, insecticide yun. Nag-spray siya sa maisan na mo sa teacher. Ilan na yung gamit. Pesticide din. Yes, teacher. Meron din, yung ini-spray sa palayan, Fertilizer. marami yung uri ng pag-spray. Yung Expression fertilizer. yung ibang spray is patanggal ng mga peste. Ang ibang spray naman, ito yung dinidiscuss natin, ang pag-spray ng abono. So, ganito lang. Spray lang. Pwede rin siya sa bahay. Yes, teacher. Alam mo, Pero makikita niyo lang sa Google, mag-search lang kayo sa YouTube kung ano yung mga home remedies. Kung interesado kayo na mag
pulgada mula sa puno o tangkal. Ilagay ang pataba sa lugar na hinuhukay. Takpan ng lupa ang pataba. Okay. From the word bring, pabilog. Pabilog. So, ganito ang paglalagay ng fertilizer. No? Other na uri, paano ka maglagay ng fertilizer, pwede din ito ganito. Pabilog. Okay? Sige. Ganito yung video. Okay, nakita niyo ba? Okay. At panghuli, ano ngayon? Basal application method. Paglalagay ng abono sa pamamagitan ng paghahalo ng pataba sa lupa bago itanim ang halaman. Kapag ang halaman naman ay tatanim sa paso, ang pataba ay inihahalo muna sa lupa bago itanim ang halaman. Ito yung kadalasan ginagawa natin. Yes. No? Lalagay muna tayo ng fertilizer bago tayo mag-tatanim. So, ito yung kadalasan ito yung familiar ako, personally, at yung foliar application. Ngayon, hindi nga, ano nga yung pataba na kinakalat sa ibabaw ng lupa? Broadcasting. Broadcasting method. Ano naman yung anong uri ng pamamaraan na kung saan ang pataba ay inilalagay sa lupa na hindi ganong malapit sa ugat na halaman? Side by side. Ano yun? Side dressing teacher. Okay. Very good, Rhea. Si Joyce din. Joyce din. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdidilig o pag-i-spray. Polio. Okay. Anong uri ng pamamaraan kung saan nilalagay ang pataba sa hinukay ng pabilog? Ring. Ito ay ang paglalagay ng abono sa pamamagitan ng paghahalo ng pataba sa lupa bago itanim ang halaman. Basal application. Ang galing mga bata. So ngayon natutukoy niyo na kung ano-ano ang mga iba't ibang pamamaraan sa paglalagay ng abono sa halaman. So ngayon, magkahalo tayo ng buhatin. Ngayon gagawin niyo yan ay bubuhin kayo ng ipapagbuhin. Sure. No, na pamamaraan. Ito para sa group 1, ito para sa group 2. Ang guguhitin nyo ay pipili kayo, bubunot kayo ng pamamaraan na maaari nyo guhitin. Sige, bubunot kayo, isang representante, bawat grupo, isa lang. Okay. Side dressing. Ngayon, para sa magiging gabay nyo, para inuhit ng larawan, ay ito, break sa mali. Sige, pakibasa ha. Huwag ka malikhain. Comparison. Okay, tapos na ba ang basahin? Naiintindihan nyo ang ilang ba? Maaari na kayo magsimula. Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto para mag-drawing at kulayan yung ginawa nyo. Tapos na ba kayo mga bata? Okay. Ipipresent tayo dito sa harapan ano yung ginuhit nyo. I-group 1, anong ginuhit nyo group 1? Okay na, teacher. Okay na? Okay, bigyan natin ng 5 palakpak na wala sa una ang group 1. Okay, very good. Ngayon, ang group 2, i-presenta ng inyong ginawa. Wait na teacher. Hindi pa kayo tapos? Hindi pa po. We're done. Tama na teacher. Sige, sige, group 2. Hindi mo ba masabi ang teacher ang Ano yan teacher? Dito ka rin yan. Teacher? Teacher, subject na yun. Ang drawing po namin teacher ay side dressing. Ito po ang palay teacher tapos ang abono po is nasa side ng teacher. Bigyan natin ng 5 palakpak na wala sa huli ang group 2.
maliwanag yung pagkaka-drawing nila, no? Ng group 1. Sa organization naman, bibigyan ko kayo ng 5 puntos, no? Kasi, makikita, no? Na ano yung mga elemento. Hanggang sa kaaktupan sa paksa, naman, bibigyan ko kayo ng 5 puntos. Kasi, na-distinguish ninyo kung ano talaga yung business mo. Okay. So, sa operasyon naman, bibigyan ko kayo ng 4 puntos. Kasi nakikita ko sa iba na hindi natutulong sa leader, no? Kay Kim. Bibigyan ko talaga kayo ng Rhea. So, ilan lahat ng puntos na nakuha ng group 1? Ilan yun? 4, 5, 10, 14, 18. 18. Okay, mayroong 18 points ang group 1. Habang ang group 2 naman, bibigyan ko kayo sa pagkamalikhain. 5 puntos. Yay! Sa organisasyon. 5 puntos. Sa kakupan sa paksa. 5 puntos. Sa kooperasyon. 4 points. Yay! Kasi hindi lahat nag-oopera. So, ilan yung puntos na ang 19. Okay, pakisulat yan sa inyong isang kapat na papel. No? Isulat kayo ng mga membro ng grupo nyo at lagay yung points na nakuha nyo. Kasi ikukulit lang yung teacher. Ngayon, may mga tanong si teacher. Tingnan natin kung may naiintindihan kayo sa ating pinalagay. Bakit kaya kailangan maglagay tayo ng abono sa isang halaman? Sino pwede makakapag-teacher? Yes, Ana May. Teacher, kinakailangan na maglagay tayo teacher ng abono ng saan ay maging mataba ang ating halaman. Okay, very good. Group 1. Sa inyong palagay, ano kaya ang mangyayari kapag sumobra yung paglalagay natin ng abono? Yes, Rhea. Ba't sumamatay, teacher? Mamamatay, masusunog, no? Ma-overdose yung, especially pag di organikong pataba yung ginamit nyo. Okay na yung organiko kasi natural. Pero pag di organiko, kailangan ng gustong paggamit ng fertilizer. Para hindi mamatay. Okay? Bakit kayo group Group 2. Last question. Paano mo malalaman kung kailangan ng halaman ng abono, Kim? Teacher, kung nakikita kung ang tanim teacher ay paano teacher, kananiwang na kayo sa teacher, kailangan na siya ng abono. Okay, very good. Yan. Maraming salamat sa inyong naiintindihan. Oo. Kaya mayroong abono dahil para tumaba yung mga halaman natin, para maging malusog yung halaman natin, at para masalba pa natin yung mga halaman na ating tinanim. Okay, ngayon, kuha kayo ng isang kapat na papel at mag-quiz tayo. Tanong ko, isulat lang ang titik ng tamang sagot. I-narrate lang ni teacher ha. I will only read the question twice and the choices twice. So listen carefully. Okay, for number 1, ano ang pangunahing layunin ng abono o pataba sa mga pananim? A. Upang magbigay ng kulay sa mga dahon. B. Upang mapabuti ang kalidad ng tubig. C. Upang magbigay ng sustansya at yaman sa lupa para sa mga pananim. At D. Upang mabilis na matuyo ang lupa. Ano ang pangunahing layunin ng abono o pataba sa pananim? A. B. C. D. Matuyo ang lupa. Number 10. Ano ang ibig sabihin ng basal application method? A. Paglalagay ng abono sa mga dahon. B. Paghahalo ng abono sa lupa bago itanim ang halaman. C. Pagkalat ng abono sa ibabaw ng lupa.
D. Paglalagay ng abonong malapit sa ugat ng halaman. Ano ang ibig sabihin ng bilis na A. Paglagay. D. Paghalo. C. Pagkalat. D. Paglalagay. Okay, tapos na ba mga bata? Okay, exchange your paper with your seatmate. I-check natin yung quiz natin. Sige. Sa number 1, anong sagot ng number 1? Ito yung question, oh. Ano ang pamunang layunin ng abono o pataba sa mga pananim? Ang answer ay letter A. Upang magbigay ng letter C pala, upang magbigay ng sustansya at yaman sa lupa. Okay. Check na ba lahat? Okay, number 10. Shirley. Dali. Magandang umaga, teacher. Magandang umaga, classmates. Sorry, I'm late. Wala ka ng quiz ngayon, tapos na yung quiz natin. Babalik na lang ako sa susunod, teacher. Okay, pasok ka na sir. Pumasok ka na lang, pero wala kang quiz. Okay Next lang, time na. teacher. Opo, teacher. Number 10, ano yung sagot? Number 10. Letter C. Paghahalo ng abono sa lupa bago itanim ang halaman. So, sino ang nakuha ng perfect score? Ako na! Ah, very good. Tapos lahat. Yes! Ma'am, perfect po, ma'am. Ma'am, Very very good, Curly. Ngayon, Curly, pass your papers forward. Kaya i-record yung picture. Pati yung 1/4 pala ng yung group drawing nyo. Pakipasa dito. Okay. Okay. Ngayon, bago mag-end ang ating klase, bibilangin natin kung ilang puntos ang inyong nakuha. Sa group 1, kay Joy, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 30, 35 points ang nakuha ni Joy. At sa group 1, ang fingers naman, ilan? 5, 10, 15, 20, 25. 5 points. Akin na yung compare nyo, group 1 and group